Hello mga ka-caregivers! This is Wella from Group 3. Welcome back to my presentation. So for today's video, the first part of our report is about organizational standards, policies, and procedures. Ang topic po nito ay may kinalaman sa tamang pagtulog ng mga bata. Ang maayos na tulog ay mahalaga para sa kanilang growth, how they learn, yung mood nila, and their overall development. As a future caregiver, dapat nating ituro at sanayin ang mga batang aalagaan natin ng tamang sleeping habits ayon sa mga health guidelines or tips that I'm about to share with you. Ang primary goal ng mga policies na ito ay mapanatili ang kalusugan at magandang routine ng mga bata mula sa pagtulog hanggang sa paggising nila. Kapag sapat ang tulog, mas may energy sila, mas masaya at mas madali silang matuto. And here are the tips to improve children's sleep. So first, let's start with a bedtime routine. Ang routine na ito ay nakatutulong para maging handa ang katawan ng mga bata na magpahinga, and these are some samples for bedtime routine. Para sa mga bata, pwede mag-start sila by drinking milk to help them fall asleep later on, and then yung kanilang healthy hygiene by brushing their teeth, giving them warm bath, then story time, you can read the Bible with them, and then they can write their reflections sa nabasa nila. Pwede rin kayo magkaroon ng short stories or maikling chikahan or kwentuhan on what happened on their day, and then the time to relax para magkaroon sila, and mahalaga yung magkaroon sila ng tahimik na oras bago matulog. And then second is their time to relax. So as I've mentioned before bedtime, para maiwasan ang paggamit ng gadgets o panonood ng TV bago matulog. Mas mainam kung magbasa ng libro, like yung pagbabasa ng Bible nga, or makinig ng soft music upang makapag-relax yung mind and body nila. And then third, yung regular sleep and wake times, kailangan maging consistent din. Dapat magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising. Kailangan pareho ang oras ng tulog at gising nila kahit weekends. Ito ay para maging consistent ang body clock nila. We have to really set boundaries and be consistent. Kasi tayo nga matatanda, 'di ba? Nasisira din yung body clock natin. Paano pa kaya yung mga bata pag hindi tama yung oras ng pagtulog palagi? And then fourth, short and early naps. Kung kailangan pa ng nap sa tanghali, dapat ito ay maigsi lang and maaga sa araw upang hindi makaapekto sa tulog sa gabi. Kasi kung masyado namang late yung pagtulog nila sa hapon, like for example 4 p.m. or 5 p.m., baka mahirapan na silang matulog sa gabi. And for fifth, safe and comfortable environment. So, we need to make sure na ligtas at komportable ang pakiramdam ng bata sa gabi, iwasan ang nakakatakot na palabas at maaaring gumamit ng nightlight kung natatakot sila sa full black na room. Para din makaiwas sa takot, encourage them to always pray. And then six, quiet and dim light na room. Ang kwarto ay dapat tahimik at madilim. Iwasan ng blue light mula sa cellphone. So, from the second step pa lang, dapat iwasan na sana natin, or first step pa lang, iwasan na natin ang paghawak ng gadgets at yung TV na din, dahil nakakaantala ito sa pagtulog nila, or
Patayin ang mga gadgets 1 oras bago matulog, puwede naman po 'yun. And then seventh, avoid checking the clock. Kung madalas tingnan ng mga bata ang oras, mas mahihirapan silang matulog kasi 'pag nakikita nilang maaga pa o puwede pa silang kung ano man yung gawin nilang activity. So, mas mabuti kung ilayo sila sa orasan o ilayo ang orasan sa kama nila or sa room. And then, eat properly on time. So, bigyan natin sila or bigyan na ang mga bata na ating future na alagaan ng tamang oras, hindi sila gutom at hindi rin sobrang busog bago matulog. Sa morning naman, make sure na healthy breakfast para maayos ang body clock din nila. And then, get natural light during the day. Ang sikat ng araw sa umaga ay nakakatulong para sa tamang sleep pattern. So, nakakatulong ito para maging alert sa araw at antukin naman sa gabi. And then lastly, we need to avoid caffeine. So, like tayong mga matatanda, lalong-lalo na ito sa mga bata. Kailangan nilang iwasan ang mga pagkaing may caffeine tulad ng soft drinks, coffee or milk tea, at chocolate sa hapon at gabi. Dahil mahirapan sila sa pagtulog kung yung mga matatanda nga tulad natin or mga adult tulad natin, nahihirapang matulog sa gabi kapag umiinom ng mga caffeinated drinks. What more kaya sa mga bata pa, 'di ba? And here are some recommendation hours of sleep according to the American Academy of Sleep Medicine or AASM. And then later on, the next presenter will discuss further about these recommended sleeping hours and why sleep is important for children at the certain age. And before I end my presentation, I want to leave a nighttime prayer for your kids and the kids or future kids na ating aalagaan. And the Bible verse from Proverbs 3 verse 24, when you lie down, you will not be afraid, and when you lie down, your sleep will be sweet. And that wraps up my presentation. I hope you learned how important sleep and bedtime routines are for growing healthy and happy. Remember, a good night's sleep means a great day ahead. Thank you again for watching.